Welcome to Donmar TV News Channel. Ito naman si Gordon. Itong si Gordon, malalim itong away namin. Talaga mag-aaway kami nitong buang na ito. He claims that the Red Cross is totally independent of an adjunct independent from the government, national or local. Tapos sabi niya, because I'm looking for the annual reports in the local sa Red Cross, creating the Red Cross. The Red Cross must submit to the President an annual report. Since then, wala akong natanggap. 6 na taon na ako, Mr. Senator Gordon. Nasaan na ang report? And why would you say now that the government of the Republic of the Philippines cannot conduct an audit sa Red Cross because it is totally independent? If it is totally independent, you are correct. But it is not totally independent because you have been receiving aid, financial aid, from the Republic of the Philippines. At nga, nagkukuha ka pa dyan sa PCSO ng pera. Now, any money belonging to the government of the Republic of the Philippines given to an agency, whatever be the nature, if you're operating here and you receive the money and spend it, you are accountable to the government, and therefore an audit is in order. So in the coming days, I will write you a letter to open up your records, because I will also request Aguinaldo, and I am sure he knows his business, that there is money in Red Cross belonging to the government which he has to look into. Ngayon, kung ayaw mo, mapipilitan akong totally disassociate with you. I will stop government, the national government and all, from having transaction with you in any manner. Wala akong pakialam, hindi ako magbigay ng pera sa iyo. Saka, as far as I am concerned, Red Cross does not exist. And you can create a controversy there or a crisis. I do not mind, because I said I am on the right track. Either you submit on auditing procedure or we quarrel. Pag mag-quarrel, do your worst because I will do mine. Mahirap yung sabihin mo na. At saka, Mr. Senator Gordon, kilala mo ba ito si Glenn Tan ng Subic? Do you know him? Because he knows you very well. Well enough to talk about you. Kumusta ito si Gwendolyn Pang? That lady from Sulu na nag-join sa Red Cross. Pakisagot lang nito para maano tayo. At pwede ka rin magsagot sa akin. Ako pa ang magbigay ng lista sa iyo. Sino ba may-ari ng mga account na yun? Corporate account po, Mr. Chairman. Mr. Chairman, talaga nagsisinungaling ito eh. Ay. Talaga.
No, How can it be a Mr. corporate Chairman. account? And then later on, Mr. Wang admits to knowing Mr. Lincoln Ong of Farmally. And then he says he introduced Lincoln Ong to the supplier. So he's just like the variant, just like the virus, his answers are mutating. Narinig mo lahat yung sinabi ni Mr. Yang. Yes po, yes po. Maliwanag. Okay. Opo. Ano masasabi mo doon sa kanyang pahayag na ang role lang niya, inintroduce kanya doon sa 4 na Chinese suppliers, wala na siyang kinalaman at all. Ikaw na lahat ang nakipag-deal, ikaw nakipag-transact, ikaw ang nag-usap na lang kayo kung paano susuplayan yung Farmally Pharmaceuticals na mga face masks, face shields, PPEs, and other items. Is that correct? Mr. Chairman, totoo po yan na may pinapakilala po si Mr. Michael Yang ng mga suppliers at yung mga friends na tumulong para dito sa PPE project. Totoo po yun. Yun lang ang role niya. Hindi na siya nakialam pagkatapos ka maipakilala sa mga suppliers. I'm not privy to their what's their discussion pero may pinapakilala talaga siya. Kung ano yung discussion nila, hindi ko na alam. Hindi maliwanag, ano? Okay. Ang sabi ni Mr. Yang, ang role niya lang, ipinakilala sa iyo yung mga tao sa China na nakakilala niya. Pagkatapos wala na siya kinalaman, ikaw na lahat na nakipag-deal doon sa mga suppliers. Is that true? Mr. Chair, nakikipag-usap talaga kami sa mga supplier na pinakilala niya. Yes po. Hindi, ang tinatanong ko, wala na ba siyang kinalaman? Umalis na siya, kayo na lang ang nagtuloy-tuloy ng usap at hindi na nakialam si Mr. Yang. Hindi ko, well, paano po? Yung diretsong sagot lang, Mr. Lincoln. Sige po, Mr. Chairman. Ano po ulit yung tanong niyo para maintindihan ko na maayos at isagot ko na Ganito maayos? ang flow, no? Sabi ni Mr. Yang, ang papel lang niya, ipinakilala ka sa 4 na suppliers from China. Opo. At wala na siyang ginawang iba pa. Ikaw na lahat ang nagpatuloy kung paano makipagtransaksyon, kung paano tumanggap ng supplies at makipag-deal do sa mga suppliers na sinasabi niya, ipinakilala lamang sa iyo. In addition to that, Mr. Chair, he also guarantees for us. Nagka-guarantee sila para sa amin. Kasi totoo po yung analysis ni Mr. Chairman na medyo challenging talaga pagdating sa financial. Anong klaseng guarantee? Ang ginagarantiyahan niya na makakabayad ka? Yes po. Magkano na ilabas mo ng cash? Can you take out your mask para maintindihan ka namin maigi? Mr. Chair, positive po ako sa COVID. Tapos po may mga tao din po sa bahay. Dito po ako sa sala. Nag-iisa ka sa kwarto ngayon? Nag-iisa ka sa kwarto? Hindi po. Nandito po ako sa sala namin kasi nandito po yung mga computer at yung iPad. Kasama dyan? Meron po may baby po ako at mga tao. And then this is medyo open space din. So Sige, then speak a little louder, okay? Opo, yes. Mr. Chair, yes po. Okay, Mr. Ong. Sorry sa introduction. Go ahead. Thank you, Mr. Chairman. Dahil sinabi mo na wala nang kinalaman si Mr. Yang kung hindi maggarantya, paano mo binabayaran yung mga Chinese suppliers? LC, money transfer, or cash? Paano mo binayaran sila? Kasi malaking halaga ito eh. Yes po, Mr. Chair. May mga portion na kami na nagdiretso nagbayad sa mga suppliers dahil meron po naman kami mga pondo sa amin. At syempre, mga savings ng mga our incorporators, our partners. And then there are certain items that we need, we don't have enough funds to settle. So Mr. Michael Yang guarantees for us. So hindi totoo na pinakilala ka lang at tapos na. Tuloy-tuloy ang kanyang participation by way of continuously guaranteeing sa mga suppliers na babayaran sila. Parang utang. Sabihin na natin Mr. na Chairman, credit. I think medyo may na-miss si interpreter kanina na I think Mr. Michael Yang also mentioned that he guaranteed for us.